heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, oh God. And He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is a stronghold of my life. My soul finds rest in you, oh God. And He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. I will never be shaken. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest. My soul finds rest. My soul finds rest in you, oh God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory, glory to God. Napakabuti ng Panginoon. Binigyan na naman niya tayo ng isang araw, isa na namang magandang panahon, isang mapagpalang panahon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Thank you, Lord Jesus. Glory, glory to you, O Lord. Amen. Yes, thank you Lord. Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Narito po ang ating memory verse of the week. Isaiah 14:24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass, and as I have purposed, so it shall stand. Okay, narito po sa Tagalog version. Sa Tagalog version po ng Isaiah 14:24. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa pagpapadala mo ng banal na Espiritu upang mabigyan kami ng kapangyarihan na magawa ang mga tungkulin na ipinagagawa mo sa amin, at sa pagkakatawag sa amin na magawa ito, mga Lord.
because of the Holy Spirit power, Lord, kami po ay may kapangyarihan na mag-witness wherever we go. Kaya tulungan mo po kami na maging faithful sa mga importanteng pagkakatawag mo sa amin. You promise us that you would never leave us comfortless, at sa pagpapadala mo ng banal na Espiritu, help us to abide with Him all of our life. So Lord, tulungan mo po kami lagi, at ang comfort na bibigay mo sa amin ay maging pagpapala sa ibang mabibigyan namin ng comfort sa pamamagitan ng iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid. Muli, sanctification. At ngayon tayo ay narito na sa Kingdom of God, na kung saan nagaganap po ang ating sanctification. At tinatalakay natin dito sa ating Kingdom Living ang tungkol sa Beatitudes. So nasa pangalawang bahagi na po tayo ng the Beatitudes na matatagpuan natin dito sa Matthew 5 from verses 1 up to 12. Mateo 5:1-12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Mapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaliwin. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mapalad ang mga dalisay ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga nagsisikap para sa kapayapaan, sapagkat sila ay tuturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapalad ang mga inaapi ng dahil sa katwiran, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala ang mga nilalait at tinuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagbasa ng iyong mga banal na salita. Ito pong the Beatitudes sa Tagalog ay tinatawag na mga pagpapala o ang lubos na mga pagpapala. They are a series of blessing pronounced by our Lord Jesus Christ in the Sermon of the Mount. Ang Sermon sa Bundok ay una sa 5 pangunahing mga discourses sa Matthew 5 at ito ay isang mensahe mula sa puso ng Panginoong Hesukristo. This is not a list of do's and don'ts. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, tunghayan natin mabuti, basahin natin mabuti, ito pong the Beatitudes. Kapag binasa natin yung 1 Corinthians 3:12-15, nasasaad doon na ibibuild natin yung ating buhay, of which ang foundation ng buhay natin ay ang Panginoong Hesukristo. So how are we building our lives? Are we building with gold, silver, precious stones, hay, or straw, nakasaad? So ngayon, paano natin ibibuild ang buhay natin, of which ang foundation ng Panginoong Hesukristo? Ito pong Beatitudes ay napakalaking tulong para po mabuild natin ang ating buhay. Kaya ito itinuro, ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo.
upang maging gabay nating lahat. So this is how we are going to build our lives. Kaya ang Beatitudes ay isang pagpapahayag kung papaano tayo dapat mabuhay or kingdom living. Kahit na merong mga dents, ito yung mga negative na nararanasan natin, meron tayong detour, ito yung paglilihis sa masamang gawain o landasin, o kumisa merong mga delay sa ating buhay na hindi nagaganap yung ating naisin, kaya't nagkakaroon tayo ng disappointments. Ito ay nakapaloob din dito yung mga attitudes, mga kapatid, na kailangan natin as protection para po sa ating mga negative situations na nararanasan. So ito rin po mga kapatid ay magtutukoy sa atin na tayo ay mga ilaw at asin ng mundo. Oo. Ilaw at asin, liwanag at asin. Kailangan po maunawaan natin ang mga pagtuturong yan kasi talaga pong napakahalaga na sa ating pagbibuild ng ating buhay, malaman natin to. Napakaganda po nitong pag-aaral na to mga kapatid. I encourage you that you on your own, basahin po ninyo ito mga kapatid. Itong Matthew 5, napakarami tayong mga matutunan. Kaya itong lahat ng 8 Beatitudes ay nagsisimula sa salitang blessed, na ang Greek word ay makarios, na often translated as happy. Pero yung Greek word, nangangahulugan po ito na you are spiritually approved by God kapag ikaw ay blessed. Kasi ang Diyos, binibless niya ang mga tao at binibigyan niya ng favor. So the person becomes happy. He is a happy one. He is a happy person because God's approval rests upon Him. Kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Kaya itong Beatitudes ay series of blessings, mga kapatid, pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo na naglalarawan naman ng katangian ng mga taong tunay na maligaya at magmamana ng kaharian ng langit. At sa halip na maging successful sa mundo, ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Sermon of the Mount ay kababaang loob, magkaroon ka ng mercy, magkaroon ka ng awa, magkaroon ka ng righteousness, at dumaan sa journey o sa buhay na pinagpala. Kaya itong praise na Beatitudes implies a current state of happiness or well-being. Oo. Ang salitang beatitude ay nagmula sa Latin na beatitudo, beatitudo, na nangangahulugan ng pagkabanal o pagpapala. Ang phrase o yung tinatawag nating mapalad-ang yung salitang blessed are, sa bawat beatitude ay nagpapahiwatig ng kasalukuyang estado ng kaligayahan o kagalingan. Ang pahayag na ito ay may taglay na malakas na kahulugan ng banal na kagalakan at ganap na kaligayahan para sa mga tao noong panahon ni Kristo. In other words, ipinahahatid o pinahihiwatig ng ating Panginoong Hesukristo itong divinely happy na tinatawag and fortunate, yung tinatawag nating mapalad, no? For those who possess these inward qualities. While speaking of our current blessedness, its pronouncement also promise a future reward. Habang sinasabi po natin ang kasulukuyang pagpapala, ang bawat pahayag ay nangangako rin ng hinaharap na pagpapala. Amen. Kaya napaka-tindi talaga na itong binigay ng ating Panginoon. Ang ganda pong basahin muli. Basahin mo palagi at pagkatapos pag-aralan pa. Oo. Ang salitang beatitude ay tumutukoy sa isang estado ng malalim na kaligayahan o kagalakan. Bakit kanyo malalim? Sapagkat ang beatitude na ito ay tinuro ni Jesus bilang mga pundasyon para sa isang buhay ng tunay na Kristiyanong pagkadisipulo at ang pagkamit ng tunay na kaligayahan. Dito ay pinapakilala at nagtatakda ng tono para sa sermon ni Jesus sa bundok sa pamagitan ng pagbibigay diin sa
pagpakumbabang kalagayan ng tao at of course katwiran ng Diyos. Bawat beatitude ay naglalarawan ng perpektong kalagayan ng puso ng isang mamamayan sa kaharian ng Diyos. Sa ganitong perpektong kalagayan, nararanasan ng mananampalataya ang saganang espiritual na mga biyaya. Amen. Ang unang 4 na beatitude ay nakatuon sa ating relasyon sa Diyos. Samantalang ang ikalawang 4 ay nakatuon sa ating relasyon sa ibang tao. Ang bawat pag-uugali ay nakabuild o nakabuo mula sa nauna. At ang una at huli ay nagsasalita tungkol sa gantimpala. Ito ay kaharian ng langit. Okay. Tingnan nyo, mapalad ang mga nagdadalamhati. Ang kasunod, sapagkat sila aaliwin. So sa una pa lang, may pagpapala na at pagdating sa huli, may pagpapala pa rin nakalaan para sa atin mga kapatid. The Beatitudes are pronouncements, meaning authoritative announcement or declaration. So una yon, 3 yan tatalakayin natin. Bilang katuparan ng propesya sa Isaiah 61 verse 1, si Lord Jesus, darating siya at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay siya po ang magiging katulong ng ating Panginoong Jesucristo. At si Lord Jesus, ipapangaral niya ang magandang balita upang tayo pong lahat ay makalaya sa kasalanan. Hindi lang ho natin namamalayan kasi na ang kasalanan ay bumibihag sa atin. Kaya ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tumutugon sa kanyang imbitasyon. At tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan, tayo magkakaroon ng kalayaan. Maaalis ang karumihan ng ating pagkatao dahil sa kasalanan at tayo ay magkakaroon ng isang matuwid na uri ng buhay. Nang ginawa ni Lord itong pronouncement na ito po ay isang invitation para po sa lahat ng tao. Ang kaharian ng Diyos ay available para sa lahat. Even those are oppressed in the land. To those who doubt themselves, merong mga tao kasi hindi sigurado sa kanilang sarili. Maraming mga tao, sila po ay biktima ng kaharasan. Sila yung mga nagsasabing, ay, di naman kami karapat dapat makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang lahat po ay iniimbitahan ng ating Panginoon. So sabi nga, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po ay isang invitation para po sa ating lahat. Tayo naman po lahat ay kawalan. Wala po tayong maipagmamalaki, kaya kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. You see, so ang pronouncement ni Lord Jesus ng Sermon on the Mount ay it was brought about because of the arrival of the kingdom of heaven. The poor in spirit, those who mourn, the meek, those who hunger, thirst for righteousness, the merciful, the pure in heart, the peacemakers, those persecuted because of righteousness, these are the people who have pursued God. Hinahanap nila ang Panginoon. So, kanilang iniiwasan ang mga hindi makabubuti sa kanilang buhay. They reject pride and self-sufficiency. So, kasi ito po ay nagdadala sa kasalanan. They are indeed blessed sapagkat the Lord invited them. To respond to His message because of the arrival of the kingdom of God. Kaya ang Diyos ay nangusap. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya as Jesus has pronounced blessings, siya din po ay nangungusap, nagpo-pronounce ng condemnation sa mga taong akala nila blessed na sila. You see, marami kasing mga tao akala nila they're already doing and having a good life. They are now satisfied. What? With the ways of the world. But actually, they are apart from God. Okay. Una nga nasabi na itong pronouncement ng ating Panginoong Jesus ay imbitasyon.
Pero ang ikalawa ay Jesus makes a pronouncement of condemnation on those who think they have God's blessing. Oh. Ito pong ikalawang pahayag ay isa sa ito po ay pronouncement, one of the condemnation on those who have rejected God's ways and have found satisfaction in the pleasures of life apart from God. Sinful living yan. Sinful living na wala ang ating Panginoon. This is especially emphasized in Luke's version of the sermon in Luke 6:24-26, where Jesus gives 4 woes o kapighatian to counterbalance the pronouncement. Now, what are these 4 woes? Pag sinabing woes, W-O-E. Okay. Oo. Unang-una. Unang-una, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Kalawa. Pangalawa, woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets. So, anong sinasuggest na itong 4 woes na ito? Ang 4 na kapighatian na ito ay nagpapahiwatig na dapat nating hanapin ang isang pahayag ng paghatol sa tala ni Mateo tungkol sa mga beatitudes, mga kapatid. Ang pahayag ng paghatol na ito ay particular na nakatuon sa mga pinuno ng reliyon ng Israel. Namanghanga. Ibig sabihin na ginulat niya ang mga tao at kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang mga guro ng batas at ang mga pariseo ay wala sa kaharian ng langit. Matthew 5:20. Natagpuan nila ang kasiyahan sa kanilang sariling katwiran na nagbunsod sa kanila na maalis mula sa pagpapala na dumarating sa ministeryo ni Jesus. Basahin mo yung Matthew 5:20. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang bawat isang beatitude ay naglalaman ng pagpapahayag ng paanyaya sa maraming mga tao. Ito rin ay malinaw na nagpapahayag ng paghatol sa mga taong akala nila'y karapat-dapat silang pumasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi kaya kinakailangan po mga kapatid na encourage each and everyone. At salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataong papag-aralan ito para maliwanagan tayo. Ano ang mabuting gawin natin sa ating buhay? Para po mabuild natin yung buhay natin nang naaayon sa panuntunan at sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi lang ho mabuti na marinig natin itong mga pronouncement na to o mabasa natin, bagkus kailangan po tumugon tayo, mag-respond tayo sa invitation ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng repentance, magsisi tayo at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos at mamuhay na tayo ngayon na kung saan ay tinatawag nating kingdom living. Kaya sabi nung Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. Kakaunti ang nakakatagpo niyon. So dito makita natin kapatid, it's not that easy, but we have to follow our Lord Jesus Christ. So just as Beatitudes are pronouncements or authoritative declaration, the Beatitudes are also instructions, special instructions ni Lord Jesus para sa kanyang mga disciples. The qualities of the godly person in the Old Testament are now made as an example in the study of the kingdom of God. Yes. Ito pong mga qualities na to will accompany that transformation that occurs in the life of its disciple. Bawat isa na nagsasubmit to the operation of the kingdom of life
through the Holy Spirit. Kaya po dito in the Beatitudes, in the Sermon of the Mount, sa kabuuan, the emphasis is on a righteousness that begins with the transformation of the inner life. Inner transformation. Of the inner life. And then moves to conform external behavior to Towards inward values. Okay, yung mga Beatitudes po ay daan para po tayo magkaroon ng isang buhay na may katwiran or righteous living. Dito sa inner natin, sa kalooban natin, kailangan po magkaroon muna ng pagbabago, of which, kapag nagkaroon na po tayo ng transformation, nahahayag po ito sa ating external behavior. Kasi ang problema doon sa mga teachers of the law, sa noong araw, ay ang tendency nila is to promote external righteousness. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, nagfo-focus naman ang kanyang pagtuturo sa inner transformation ng ating puso. You see, ito ang gusto niya ngayon, hindi yung panlabas lamang na hindi naman pala totoo. Kaya ngayon, itinuturoan niya tayo at salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ngayon ng pagkakataon na ito naman ay bigyan daan din natin sa ating buhay ngayon, ating ipamuhay, ating alamin, sundin natin upang mabigyan natin ng kaluguran ang puso ng ating Panginoon. Kaya yung Beatitudes provides a guidelines for the kind of life that God intends to produce in His disciples. So, ngayon na dumating na ang kaharian ng Diyos, dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo, ang bawat disciple, kinakailangan pong makitaan ng ganitong klase ng mga pag-uugali. Kaya yung Beatitudes, ang ugnayan sa pagitan ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa pagiging disipulo at sa pagtalakay sa bagong tipan ng pagbabagong buhay at pagpapabanal, sanctification. Ito rin po ay guide natin mga kapatid para po sa ating sanctification. Ngayon na nandirito na tayo sa sanctification. Diba? Notice this, yung paglalarawan ni Pedro sa proseso ng pagbabagong anyo para sa mga isinilang na muli sa buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa 1 Peter 1:22 hanggang sa chapter 2 verse 3. Mga kapatid, habang kinakaharap ng mga disipulo si Jesus sa kanilang pang-araw-araw na uri ng pamumuhay, sila ay dapat na mamuhay sa katotohanan dito sa makasalanang mundo. Alam naman natin kung ano ang kalalagayan ng ating mundo at kinakailangan tanggihan po natin ang mga maling daan, masamang landas, at hayaan natin ang banal na espiritu na tayo ay tulungan, hubugin, ang ating pagkatao in a Christ-like qualities. Kaya itong Beatitudes na to is meant to be read as a whole because it provides a program for the Christian life, a guide on how to live in the kingdom of God. That's why itong Beatitudes, blessing po ito mga kapatid. Read and read and read and read again and again. Ito pong mga Beatitudes. Ito po ay makatutulong sa ating progresibong journey sa ating Christian life. Kaya ito ay tinatawag din na the way. Yung early Christians, before they were called Christians, they were called the followers of the way. At kapag sila ay tinawag na gano'n, alam na po nila kung anong ibig sabihin nito, mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So let us take these Beatitudes as a roadmap, ng ating buhay sa ating journey. Let us become poor in spirit that leads into mourning, that leads into meekness, that leads into hunger and thirst, then grows into mercy, purity, peacemaking, and finally, we can overcome persecutions. Kaya yung Greek word na ginamit sa New Testament for the word blessed, binanggit natin kanina, makarios. To be in godly state of well-being. At during the ancient Greeks, ginamit nila itong salitang ito to speak of the life of an individual for whom God is acting personally, na kung saan ang Diyos ay kumikilos ng malaya sa buhay ng taong ito.
You see, so when Jesus is talking about the kingdom of heaven, what? He is talking about the reign of God. Ang paghahari ng Diyos, ipinapahayag niya ang mga tagasunod nito na pinagpala, blessed, dahil mayroon tayong kaharian ng Diyos na tumutulong sa atin na makamit ang mga pangakong binalangkas ni Jesus. Sa pagsunod kay Kristo, ang ating buhay, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging nakikita natin at aktibo sa ating buhay. Ang pagiging makarios o blessed, kung gayon, ay nangangahulugang ang pinagpalang individual ay nasa kalagayan ng kapayapaan sa Diyos. Isang estado ng kagalingan at kasiyahan dahil mayroon kang tiyak na kaalaman na tinutulungan ka ng Diyos. Yes. Another meaning of blessed is God-favored. Lagi nating nababanggit o pinagdarasal, may God's favor be with you. Amen. God-favored are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Such people are experiencing a special tinatawag nating blessing of God's presence, mga kapatid. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pinagpala sa ating aralin, isa-isip natin na tayo ay nagtataglay ng ganitong estado ng kagalingan at naiimpluwensyahan ng langit. Isang uri ng kapayapaan na tinatawag nating shalom na nanggagaling sa ating Panginoon. Isang tunay na kalagayahan na itinatag sa pamantayan ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay maring sasabi natin swerte ng langit. Oo. Oo. Biyaya ng Biyaya langit. ng langit. Oo. Ang pagpapahid ng pagiging nasa kanang landas kasama ng Diyos, sa kabuuan nito ay tayo lumalakad sa paraan ng kapurihan na ibinubuhos ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, when you are in the presence of God, nandun yung katahimikan, nandun yung kumbaga, kung titignan natin, yakap-yakap ka ng Diyos. No? At wala nang sagabal pa upang lumayo ka sa Kanya, Amen. mga kapatid. So ikatlo, yung Beatitudes is a mission, mga kapatid. So we see the Beatitudes as a kind of mission. Kasi the man or the woman na nakikita niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, siya yung taong hinipo ng Diyos. Heaven blessed, ika nga. Siya ang taong nasa right track ng kanyang buhay. At siya yung taong nire-rejected talaga ang hindi makasisiya sa puso ng ating Panginoon. Nire-reject niya ang pamamaraan ng mundo. At ang nais niya makasunod sa Diyos and become Christ-like. Kaya yung beatitude, therefore, each beatitude is an attitude. You see, a certain disposition recommended to the follower of Christ. See, at ang attitude na to is in turn paired with a promise of inheritance. You see, follow the attitude and you will receive the inheritance. So ano yung mga beatitudes? Talakayin natin. Yung una, banggitin lang natin. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At ito pong praise na poor in spirit refers to a spiritual condition of poverty. It describes a person. Ito po ay naglalahad. Dinidescribe ang isang tao na who recognizes his or her need for God. You see, the kingdom of heaven refers to people who acknowledge God as a king. One, a person who is poor in spirit knows he or she is spiritually what? Bankrupt or nothing apart from our Lord Jesus Christ. Now, to paraphrase, blessed are those who humbly recognize their need for God, for they will enter the kingdom of God. Now, we go to Beatitude number 2 at ito yung ating theme for this morning sa ating pag-aaral dahil natalakay na natin yung number 1 last week. So ano yung number 2? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. So this speaks of those who express deep sorrow over sin and repent of their sin.
The freedom found in forgiveness of sin is the joy of eternal salvation. Now, this is the comfort of those who repent of their sin. And to paraphrase, blessed are those who mourn for their sins, for they shall receive forgiveness and life eternal. So, explain pa natin further. Blessed are those who mourn. Blessed are those who mourn. This poverty of spirit na tinalakay dito sa verse 3 should cause us to mourn over every attitude within us. That is not of Jesus Christ. Now, That is similar to the sinful woman that wept over the feet of Jesus at Simon the Pharisee's table. Luke 7:36 to 49. If we have indeed come to the place of pleading nothingness, then the next step upward is the emotional ingredient that will take us to mourn over everything within us that has displeased God. Okay. Nandun po yung unburden yourself of everything that weighs heavy upon you. Yes. Ang laalisin ang iyong sarili sa lahat ng bagay na mabigat sa iyo. Psalm 55:22. Okay. Hindi natin dapat bigyan ng katwiran kung bakit natin ginawa ang ilang bagay, ngunit dapat mayroong pagkapuot sa paggawa ng anumang bagay na alam mong makasarili at hindi nakalulugod sa Diyos. Maging bukas at maging mapagkumaba sa Panginoon, alam niya ang lahat ng ating ginagawa, pati na rin ang ating mga motibo. Walang lingid sa Kanya. Awit 55:22, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid din niya bibiguin. Sa Hebreo 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Now, let us unburden ourselves of everything or anything that weighs heavy upon us. Hindi tayo dapat magatwiran na, kaya ako naman ginawa yun kasi ganito. Sometimes we rationalize. Sinasabi natin, nangangatwiran tayo na, hindi naman okay naman yung ginawa ko, di naman kasalanan yung ginawa ko . What we have to do is really recognize ang mali ay mali. Huwag nang bigyan ng kulay. Huwag nang lagyan ng weight na maliit lang naman yun or magaang lang naman yung ginawa ko Hindi naman kasalanan yun, hindi kapatid. Kasi anything that is not of God, hindi po pleasing sa ating Panginoon, yan po ay kasalanan. Marami tayong mga daladala sa ating buhay. Marami tayong mga dinadaanang mga sitwasyon sa ating buhay. And sometimes we don't realize this, this weighs us down. Nakakabigat po sa ating buhay. Kaya kailangan mag-mourn tayo. Ano ba ibig sabihin ng mourn? Sa Greek word, it is translated as yung mourn, penteo. P-E-N and then T-H-E-O. It means grieving and having sorrow of heart, usually moved to tears. Yung ba, sorong-soro ka na, naiiyak ka na, umiiyak ka na talaga dahil sa iyong mga pagkakamali, dahil sa iyong mga kasalanan. So, mourning is called what? Pinagpala ng Diyos. Okay. Because it produces a change of heart. Now, we feel the pain, nagkamali tayo, na dala-dala ng kasalanan. You see, at sometimes, we sometimes rationalize, but we should not. But rather, harapin natin po ang ating mga pagkukulang, harapin natin yan sa Diyos, pagkakamali natin sa ating Panginoon at pagkakamali natin sa ating kapwa. At then, alam naman ng Diyos ang daladalahin natin sa ating puso. At kita ng Diyos ang ating mga luha. You see? Kaya tayo ay lalapitan ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos, iaahon tayo ng Diyos, i-comfort tayo ng ating Diyos sa ating pagluluksa or mourning. Yung ating pain na alam ng ating Diyos at yung ating pag-iyak, nakikita yan ng Diyos. Kita yan ng Diyos. Alam mo example ng Diyos. Nga yun, itong Exodus 2.
23 to 24, when the children of Israel cried out to God under the slavery of Egypt, then God stepped in to help them by sending the deliverer, si Moses, to free them, mga kapatid. Exodus 2, Exodus 2, 23-25, pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pag-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Amen. Pag nakikita ng Diyos yung ating pain, God steps into our lives to comfort us with the presence of the Holy Spirit, the Comforter. Yung word na comfort sa verse 4 is a verbal form of Parakletos. At ito yung pangalan na ibinigay ni Lord Jesus sa Holy Spirit. John 14:16 to 17. Now, there are different English translations ng original Greek word at ginagamit yung salitang comforter, counselor, advocate, and helper. Kaya yung Parakletos, it means one called alongside us. So, the Lord comes alongside us, katabi natin. Kapag tayo ay nakikita niyang nagluluksa, nagdadalamhati. Kasi yung ibang version ginamit yung salitang pagluluksa eh. Pwede rin natin gamitin yung word, nagdadalamhati tayo dahil kasi doon sa mga kasalanan, talagang sising-sisi tayo doon sa mga pagkakasala at pagkakamali na nagawa natin. So ang ating Panginoon, He sympathizes with our weakness and feels our pain in Hebrews 4:15. So yung mga followers ni Lord Jesus, the body of Christ, see, we are feeling the pain of being persecuted din, mga kapatid. Nararanasin natin yan. You see, si Saul, he's persecuting the believers. At yung ating mga pain na nararanasan natin, touches the heart of God. You know, our tears, yung mga dalamhati natin, yung mga luha natin, it touches the heart of God. So, kinakailangan po, anong gagawin natin? Lapit tayo sa ating Panginoon. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit in Psalm 34 verse 18. At ano naman yung mga dapat nating ipagdalamhati sa ating sarili at sa ating mundo? Ano ang mabuti nating gawin at ano ang ating dapat na ipagdalamhati? Now, another thing, to mourn. Another thing to mourn, mga kapatid, ano pang ipapagdalamhan natin? The state of the world in disobedience. Tayo personally, nagkasala sa ating Panginoon at ngayon, nakikita natin ang kalalagayan ng kamunduhan. Oh, so many people are living sinful lives, living a life of disobedience sa ating Panginoon. And evil things surrounds our life. You see? Kaya ang isang tunay na mananampalataya longs for restoration of God's creation. We mourn over the state of this present world. You see? We are feeling God's heart for humanity and His creation. And we look forward for the time, sa panahon na ang karihan ng Diyos ay tunay na magmamanifest, mga kapatid. Kaya to mourn, see, we really need to have an understanding of what sin is all about. It separates us from God. You see, sin tramples God's laws and His ways and robs us, you see, ninanakaw nito ang kaligayahan na kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. You know, many people really do not believe in sin. You know, that's really true. What is sin? Ano ba kasalanan? Oh, life is okay. Okay lang yan. Everybody's doing it. Many people are doing it. It's not a sin. Hindi ito isang kasalanan. Really, that's why the preaching of the Word of God, see, the preaching of the gospel is very important. We have to let the people know and let the people understand kung ano ang kasalanan. Malaki ang nagagawa po nito sa ating buhay ngayon. It does not bring us joy. You see, it does not bring us to the presence of God.
inihihiwalay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Nakakalungkot po ang nangyayari sa buong mundo. The earth is full of sin. People are living in sin. Ilan nga kaya ang tunay na nabubuhay, na may pagsunod sa ating Diyos, na may pagsunod sa katotohanan na itinuturo sa atin ng ating Panginoon? We can clearly see at nakikita natin, see, the signs of the end times. What is happening to the different countries all over the world? What is happening to the inhabitants of this world? See, all countries and all states all over the world, we need God, mga kapatid. We need salvation. We need to repent. We must recognize sin. Man must feel the weight and the pain brought about by sin. Kaya lang kapag hindi mo talaga binigyang pansin ang kasalanan, what happens? Man becomes callous. Nagkakaroon na ng callous heart. And it is dangerous, mga kapatid. That's why we need to be saved. Man needs to be saved. The believers and followers of Christ must work very hard, my dear people of God, and diligently preach the gospel, preach the kingdom of God. So we, as leaders and preachers of the Word of God, we must strongly encourage people to mourn and truly be sorrowful for their sins. See, if you are touched with God's heart, you will long for salvation of many people. You will long to have the people have a relationship with God. But if sin is in your own life and your sin does not grieve you, well, pray. See? Manalangin at hilingin sa Diyos ipakita ang ating mga pagkukulang, ang ating kasalanan at hingi tayo ng tulong upang tayo po ay tulungan at iligtas at i-comfort tayo ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. See, there's no place here on earth where we are not sorrowful over sin. You know, you look anywhere and everywhere. Sin is everywhere, my dear people of God. Kaya nga maging si San Pablo, sa panahon niya ay nagluksa sa sarili niyang kasalanan. Yeah. Oo. Nang sumulat siya sa mga mananampalataya sa Roma, ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang pakikibaka sa kasalanan. Roma 7, 24-25. Hindi, Roma 7. 14 to 15. This one? Oo. Sabi niya diyan, when he wrote the believers in Rome, he expressed sorry over his struggle with sin. See, yung Romans 7:14 to 15, for we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. See, sa verse 24 naman, he referred to himself in this way. Sabi niya, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. Yan po ang nakalagay sa Romans 7:24 to 25. Tagalog, Now, that basahin is ko. a form of mourning. Okay, Tagalog version naman. Roma 7:24-25. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y salaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat hindi ko nauunawaan ang aking sariling mga gawa. Tinukoy niya ang kanyang sarili sa ganitong paraan, si San Pablo. Kaawa-awa akong tao. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ay isang anyo ng pagluluksa ni San Pablo o mourning na tinatawag, pero nandun pa rin yung comfort ng ating Panginoon. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Kapag ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa pagdadalamhati o sa mga nagdadalamhati, ito ay tumutukoy sa isang tao na nagpapahayag ng makadiyos na kalungkutan, na nagbubunga ng pagsisisi na humahantong sa kaligtasan o salvation.
Basahin ko itong salita ng Diyos sa pangalawang Korinto 7:9 hanggang 11. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Amen. So ano nga ba ibig sabihin ng mourning o pagdadalamhati? So, and why are you blessed if you mourn? Yung Greek word for mourn, pentautes, meaning to be broken-hearted over sin, to sorrow, weep, and grow within, and to grieve in response to seeing the poverty of sin. So what enables us to mourn? Kapag nakikita po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Tingnan natin. Minsan nakakalimutan natin, tayo po tumahimik, magdasal, mag-meditate, tanawin natin ang cross. At dito makikita natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At let's pray to God at naipakita ng Diyos ang ating kawalan, mga kapatid. So what is mourning? It is the response of our heart when we really see the presence of sin. Kaya yung Matthew 5:3, poor in spirit means the Holy Spirit has revealed to us. So, ipinakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang ating kawalan. Because all of us have sinned. Nagkasala po tayo. So, ito po ang response ng ating puso. Ay, may kasalanan ako. Nakakaya kay Lord. Glory to God. Ang bait-bait ng Diyos. You see, dapat po talaga tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Purihin ang banal na Panginoon. Alam niyo, ang Diyos kumikilos po at nangungusap sa buhay natin, mga kapatid. Si Isaiah nga, dito sa Isaiah 6:1-2 at saka verse 4, ito po yung nakausap niya at nakita niya ang ating Panginoon. Noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. At sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihang sa lahat. So you see, nung makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita niya yung kanyang kawalan. So paano nga ba kumikilos ang pagdadalamhati? Basahin natin 2 Corinthians 7:8-11. Sa ikalawang Korinto 7:8 hanggang 11. Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo. Kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tignan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan, nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit hanggang maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan
na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. So mga kapatid, tandaan niyo mabuti ha. Muli natin ito binasa na natin ito kanina at muli binabasa natin ngayon ito. So ano ba ibig sabihin ng makadiyos na kalungkutan o godly sorrow? Ang godly sorrow o makadiyos na kalungkutan ay ang kalungkutan sa puso dahil sa pananalig sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay kalungkutan na nagmumula sa pagsang-ayon sa Diyos tungkol sa ating kasalanan. Aminin natin talaga nagkasala tayo at nandun yung conviction ng banal na Espiritu. Ito ay kalungkutan dahil alam natin na ang kasalanan ay nakasasakit sa Diyos. Okay, nakakasakit sa puso Sa ng pu- Diyos. oo. Ito ay sakit sa loob dahil sa ilang aksyon o saloobin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ginawa natin ito at of course, nasaktan tayo at matinda ang nagawa rin nating sakit sa ating Panginoon. Ang kalungkutan nito ay nagbubunga ng buhay. Doon Sa binasa natin. Kung magbabago. Kung magbabago, Oo. mayroong tinatawag na kaligtasan. Subalit ang kalungkutan ng mundo ay malungkot lamang dahil sa mga kahihinatnan ng kasalanan. Nalungkot ka lang, nagkasala ka, pero anong ginawa mo? Nagpatuloy ka pa rin, no? Ngunit ang makadiyos na kalungkutan, nakikita ang kasalanan nito dahil laban sa Diyos at sa makatuwid, nais na iwanan ito. Habang ang kalungkutan ng mundo ay abala sa nararamdaman lamang, may kalungkutan, subalit, ano pa ang nararamdaman mo? Wala. Pero ang kalungkutan sa subalit Diyos, ang makadiyos na kalungkutan, nandun yung conviction, nandun yung talagang pagsisisi, no? At dahil nga sa pagsisising ito, nandun yung comfort na binibigay ng Diyos. naghahatid. Alam mo, ang makadiyos na kalungkutan o pagdadalamhati, naghahatid po yan o nagdadala ho yan sa atin into repentance. Oo. Makabalik tayo sa ating Panginoon. Oo, So anong ibig sabihin naman nagbibigay aaliwin ng ka? matagumpay na pamumuhay, no, bilang isang Kristiyano. Ang kalungkutan ng mundo ay habang ang kalungkutan ng mundo ay hindi naghahatid sa atin ng comfort. Ito'y naghahatid lamang ng pangsarili ng nakalungkutan. Oo, temporary lang 'yan. Nalungkot ka sa nagawa mo. Pero ano na ang dahilan, nandun pa rin yung udyok na magkasala ka. Amen. Okay. Ang sabi, aaliwin. Ano naman ibig sabihin ng aaliwin? Okay. So mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Bakit sinabi ni Jesus na ang taong tunay na nagdadalamhati ay nagiging tunay na maligayang tao? Amen. Bakit? Magandang tanong yan. Oo. Ulitin ko, bakit sinabi ni Jesus na ang taong tunay na nagdadalamhati ay nagiging tunay na maligayang tao? Paano, how does comfort follow spiritual mourning? Sinasabi ni Jesus na kapag tayo ay nagdadalamhati o nagdalamhati sa ating kasalanan, ito ay hahantong sa pagtatapat. Amen. Ang tunay na pagtatapat at pagsisisi ay makatatagpo ng kapatawaran ng kasalanan at pabor sa Diyos at favor sa Diyos. At ang mga antas ng ating pagdadalamhati ay antas ng ating pagsisisi. Kung ano po yung degree ng ating pagdadalamhati, iyon din yung degree ng ating pagsisisi at ang antas nito ay may lakip na kagalakan at kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Pag sinabi natin it leads to yung pagtatapat, it means true confession. Kasi kapag tayo po ay kinilala natin na ating pagkukulang at kasalanan, really, if we have a godly sorrow, it leads us to true confession, my dear people of God. You see, the degree of our mourning will be the degree of our repentance, which will be the degree of our joy and comfort. Kaya ang ibig sabihin ng sila ay aaliwin, nakatagpo tayo, nakaaliwan sa antas na tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan. Nakatagpo tayo ng kaginhawahan dahil sa antas na tayo ay nagdadalamhati sa mga hindi pagkakapare-pareho, similar experiences. Nakakatagpo tayo nakaaliwan sa antas na nararanasan natin ang pagpapatawad. Yun nga ibig sabihin nun.
Kung matindi ang iyong godly sorrow, matindi rin ang kaligayahan mo, kapatid. Kasi kapag sinabi mong godly sorrow, talaga namang kakaibang damdamin yan, no? Ang laling mga negative effect niyan. Pero pagkatapos naman yung comfort na matatanggap mo, ay grabe din. Example, ano ibig sabihin? Halimbawa, binigyan ka ng, meron kang sakit na terminal. Naku, di si ba, laking problema niya sa buhay. Terminal daw, sabi ni doktor, pray. And the Lord is merciful. Bilang all of a sudden, the Lord created a miracle at ikaw ay gumaling. Ano nangyari? O, di ba? Grabe ang iyong kaligayahan. Ganun yung kapatid. Kung gaano kalaki yung ating pagkalungkot, kapag tayo na ay naibsan at na-overcome na natin yan, ganun din po kagrabe ang ating magiging kaligayahan. Yan po ang ibig sabihin yan. So, mahalaga po ang pagsunod sa ating Panginoon. So, we find comfort to the degree that we follow God to change our hearts. So, sumunod lang po tayo. Ano na ang pagsunod? Makakadama po tayo ng tunay na kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. You see? And we find comfort, naliligayahan tayo kasi nakasusunod na tayo sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga pinagagawa sa atin. So when we are having a godly sorrow, when we mourn, di ba? Let us be serious and sober. You see? Kapag tuparin natin ng maayos at damahin natin ang ating pagsisisi at makikita mo, kapatid, kakaibang kaligayahan ang madaraw mo. Hindi ba? Di ba yung, alala ko ngayon, another example, yung babaeng may sakit na inaagasan ng dugo, 12 taon. Sabi niya ganyan, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Alam niyo, ang lalim nung kanyang damdaming yon. Kaya nung hinipo niya, ang damit ni Lord Jesus, nadama ni Lord Jesus, sabi niya, power came out of me. Sabi niya, sino dito ang humipo sa akin? Hindi ba na tayo nahihintakutan pa nga siya eh. Hanggang sa, narito po itong babaeng ito. So nahihintakutan siya. But, dito makikita natin kung gaano kalalim ang kanyang pagnanasang gumaling at nang siya ay gumaling, gano'n na lamang, take note, power came out of Jesus Christ. So you see, ganun po, kapag tayo po ay pinatawad ng Diyos, let us mourn. Matindi po talaga ang consequence ng kasalanan. That's why we have to be really careful sa buhay natin ngayon. We have to be very discerning. Kasi yung kaaway, nandyan yan eh. At ititempt ka palagi niyan. Kung saan ka mahina, doon ka niya, ititempt. That's why tayo po ay magpalakas sa ating pananampalataya. Maging malakas tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Hindi po minsan natin namamalayan. Talaga pong nandiyan ang kaaway upang tayo po ay sirain at ilayo tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. See, the true way to true joy is conviction of sin. The way to a merry heart ay huwag kang magpakalunod sa kasalanan. But rather, recognize our sin, repent of our sin, di ba? See, ang akala kasi ng maraming tao, happy na sila sa ginagawa nila eh. But then, kung minsan, we really don't realize kasalanan is, matindi po yan. Matindi po ang effect niya sa ating kasalanan. And remember, my dear people of God, ang sin, may consequences po talaga yan, kapatid. Meron at meron. And we have a choice. We can continue to sin, but God will still be God. You see, ang Diyos ay Diyos pa rin. Kaya, don't pretend na, my life is okay. Okay lang. Diba? See, don't skip the presence of the devil. Andyan ho yan. Aali-aligid yan. So, do not ignore sin. If we feel we have committed a sin against God, well, diba? Manumbalik tayo sa ating Panginoon. And victory will be for us. So, one of the reasons that Jesus came to earth is to accomplish na i-comfort niya ang lahat ng mga namimighati, mga kapatid. Ang nais niya ay mabigyan ng kaligayahan ang mga taong namimighati at nagsisik sa ating Panginoon.
See, magbibigay siya the oil of joy for mourning and the garment of praise for the spirit of heaviness. That's why we will be called what? The trees of righteousness. The planting of the Lord, and that He may be glorified. Sa Isaiah 61 verses 2 to 3. May similar teaching din na makikita natin sa Psalms 126 verse 6, which says, He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sa Tagalog, siya na patuloy na lumalabas na umiiyak, na nagdadala ng mithi para sa paghahasik, ay walang alinlangang babalik na may kagalakan na nagdadala ng kanyang mga bigkis. Amen. Ang mga salita ni ating Panginoong Hesukristo ay nakatala sa Revelation 21:4 na lubang nakakaaliw sa mga mananampalataya na makakalagpas sa pagkapighatian. Ang sabi ng kasulatan, at papahira ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng dalamhati o ng pagtangis pa. Hindi na magkakaroon pa ng kirot sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. You know, God wants us to experience His joy, John 15:11. Yet, we cannot experience His joy until we mourn over our sin. If we do not grieve over the weight of our sin, mga kapatid, we will have no concept of sin's devastating power. Hindi mo mararanasan, hindi mo malalaman kung gaano kabigat ang kasalanan. Now, if we treat our sin lightly, hindi natin masyadong pinapansin, well, we demonstrate that we have no sense of the enormity of our offense against our Almighty God. Well, alam niyo naman ang kasalanan, kung ano nagawa nito, namatay ang ating Panginoong Hesukristo para po tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung Bible, nasa saad na sino man ang nag-grieve sa kanilang kasalanan will draw near to God. James 4:8-10. Kaya those who mourn and weep over their sin are in a position to repent. Luke 4:18-19. See, there can never be repentance without the realization of the gravity of sin. That's why we have to regret sin's consequences, mga kapatid. Mag-confess po tayo na ating sarili, na ating mga kasalanan. You see, repentance is very important. It comes from a heart that is far from God. A broken-hearted heart, siyan po ay, kinagigiliwan ng Diyos sapagkat tayo ay may pagnanasa na makabalik sa ating Panginoon. So tayo po mga kapatid, you see, Jesus said that those who are heartbroken over their sin will find comfort. So they will experience new dimension of God's love and forgiveness. And His infinite grace is sufficient for the most terrible sin. So, wag po nating basta baliwalain ang kasalanan, mga kapatid. Kailangan pong bigyan nating pansin ang ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. And let us move on to experience God's joy. At ating Panginoon, hindi naman niya tayo iiwan na tayo po ay nagwi-weep sa ating kasalanan, napababayaan ka na lang mag-isa. Hindi. But you see, when God sees that we are grieving, we are mourning over our sin, alam niyo po ang gagawin ng Panginoon. He will forgive us, He will comfort us, and He will fill us with joy. So, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So, alam niyo pa, mga kapatid, kapag tayo po ay nagsisi, idinulog natin ang ating damdamin sa ating Panginoon, sasakupin po tayo ng pag-ibig ng Diyos. You see, kung pipiliin natin na tanggihan ang mga pamamaraan ng mundong ito at gusto natin ng isang tunay na kaginhawahan, isang tunay na buhay na kung saan ay nabubuhay tayo sa presensya ng ating Panginoon, kapatid,
tayo po ay sasamahan ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos, He will comfort us, bibigyan niya tayo ng kaligayahan na tanging sa Kanya lamang magmumula. Glory to God! Purihin ang Diyos, salamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya upang mapag-aralan natin itong ikalawang Beatitude. At ngayon naman, batiin natin ang mga may birthday. Purihin ang Panginoon. Sister Farah, Sister Farah. Happy birthday, Sister Farah. Sister Micaela Ernie, Sister Antoinette Bacani, Sister Carol Beltran, Sister Nicole Olar, Sister Lucy Garong, October 31, 2025. Sa inyong lahat, happy birthday! Happy birthday! Take it away, Brother Bong. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon para po sa ating mga announcements. Para sa ating mga announcements sa ating Comfy Family Affair 44th anniversary and early Christmas fellowship on November 29 to 30, 2025 at the Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Our theme for this year's anniversary, Psalm 16:11, In Your Presence, Lord. Ay ang ating pong mga bayarin para sa ating anniversary, deadline of registration and payment is on November 9, 2025. Malapit na pala, no? 10 days from now, from today, no? Last day na ng October. So the next day is November 1. For those who paid or pay via GCash, bank transfers or deposits, don't forget to send the screenshots of your payment to Sister Jam Mercado. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who wants to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ang pagbobook. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted on our Facebook page. Things to bring on day 1, November 29, hoodie and activity clothes. Cocktail dress and suit. So day 2, November 30, attire something Christmassy, vibrant and celebrative colors. Exchange gift according to your generosity. Amen. For bus inquiries, mga kapatid, kindly contact Sister Josephine Tatanokum. In addition, for the bus leaving Parañaque on November, Parañaque means dito sa BF Homes, no, Parañaque. For bus leaving BF Homes Parañaque on November 28, 2025, Friday po yan, 4 a.m. There are 8 vacant seats available pa. Kaya those na wala pa ho kayong sasakyan, make contact with Sister Josephine Tatanokum. Glory to God. Purihin ang banal na Panginoon. Salamat po, Lord, para po sa mga pag-aaral na ginaganap namin. Tunay kang dakila, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo. Thank you, Lord, sa lahat ng answered prayer. Bigyan mo pa po kami ng maraming mga panahon upang kami po ay makapagpatuloy ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Higit sa lahat, maipamuhay po namin ito at mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon, that we may be able to give honor and glory to your holy name. Glory to God. Para po sa ating repeat new song of the week, title, Jesus, ikaw na nga talaga. Composed by Brother Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Yes, God bless you, mga kapatid.
Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Di na aalis pa, di na lalayo pa, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Di na aalis pa, di na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay ko ito'y iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the